Hi everyone! Welcome to Solutech Review. So isa sa mga pwede ninyo i-consider sa 11/11 sale ay action camera. So napakadaming magsasale din ng mga action camera ngayon at pwede ninyong tingnan yung mga flagship store ng Insta360 kasi syempre isa sila sa mga nauuna ngayon pagdating sa action cameras. Sigurado meron din silang sale na gagawin sa 11/11. So isa sa mga pwede ninyong i-consider ay itong bago nilang Go Ultra. Yan. Kung ikukumpara natin sa iba pang mga Go series na nagdaan, itong Go Ultra ang may pinaka-unique na form factor. Kita nyo naman, no? Square na siya ngayon. Yan. Mas maliit siya. Tapos ito yung action pad niya na kagaya dati, pwede pa rin natin gamitin as wireless monitor. Para, halimbawa, itong Go Ultra, idikit lang natin somewhere o ilapag natin somewhere. Makikita pa rin natin dito sa action pad yung nakukuhanan niya. So mamaya papakita ko sa inyo yung mga sample videos na ginawa ko para lang magkaroon kayo ng idea sa creative possibilities ng action camera na to. So siguro doon muna tayo sa presyo. So sa Lazada, sa flagship store ng Insta360, makikita ninyo na itong Go Ultra ay may current price ngayon na 24,490 pesos para sa standalone package. Ibig sabihin, wala tayong kahit anong add-on, kahit micro SD card. As in, plain lang na Go Ultra. Tapos pwede kayo mamili kung black or white. At obviously, color white yung pinili ko kasi hindi lang dahil mas maganda itsura ng puti. Para sa akin na may advantage din ang white na kulay sa outdoor. Hindi masyadong nag-a-absorb ng init ang color white. So malaking advantage yun kung matagal-tagal na gagamitin yung action camera. Hindi agad-agad mag-overheat. Kaya ito yung pinili ko. So isa to sa mga pwede kong i-recommend sa inyo na kulay. Pero syempre makikita ninyo sa Lazada na mas magbabago pa, tataas pa yung presyo habang pumipili tayo ng iba't ibang mga add-ons or packages para dito sa Insta360 Go Ultra. So para lang magkaroon kayo ng idea kung ano yung kasama sa standalone package, ito yung unboxing. So syempre, nakikita natin yung mismong Go Ultra natin na merong lens guard. At yun isa sa mga maganda dito sa Insta360 Go Ultra. Actually compared sa ibang mga action camera in general ng Insta360. Kasi halimbawa, itong Ace Pro, tapos itong Ace Pro 2, hindi ganun kadaling tanggalin yung mga lente nila. Hindi kagaya dito sa Go Ultra, talagang iikot lang natin, no? Ayan, no? Yung lens guard niya, pwede na nating palitan. At maraming possibilities yan, ha? Para sa mga third party na mga accessories. Kasi pwedeng maglagay dito ng macro. Actually, macro lens, merong mabibili sa Insta360 mismo. O kaya mga ND filters, napakadaling ilagay. Meron din tayong documentations, saka stickers dito sa box. Meron din tayong USB-C to USB-C cable. Tapos ito maganda dyan, meron na tayong magnet pendant. At yung magnet pendant na yan, yung isa sa mga popular na accessory nitong Go Ultra kasi nga pwede nating gamitin yan para ma-mount natin dito sa may dibdib natin yung Go Ultra natin. Meron din siyang magnetic easy clip kung gusto natin namang ilagay sa sombrero natin or sa ulo natin itong Go Ultra. Meron ding quick release safety cord. At syempre, panghuli natin makikita dito sa standalone package ay yung action pad. Okay, yung safety cord guys, ito yan. Tinanggal ko lang yung lanyard, yung mas mahaba, yung nakita nyo kanina. Pero ganyan yan, napakalaking bagay para hindi natin madaling malaglag itong Go Ultra kapag ina-unmount natin sa action pad. So, pindutin lang natin to, tapos hatak. Ayan. Pero hanggat hindi naman natin pinipindot, yung orange button dito, hindi naman natin yan matatanggal. Ngayon, itong Go Ultra, magaan lang siya. Hindi naman siya sobrang bigat compared sa mga mas malalaking action camera ng Insta360. At para lang magkaroon kayo ng idea sa itsura ng Go Ultra overall, so tanggalin muna natin para makita ninyo yung action pad. Yan. Una sa lahat, magnet tong likod ng Go Ultra. So, pwede natin tong idikit literally sa kahit anong metal na bagay. Kahit nga sa poste sa garahe namin, nadikit ko to. Kahit sa mismong kotse namin, pwede din. So, kahit saan guys, talagang makakaisip kayo ng maraming creative shots dahil dito sa magnet na to at sa liit ng size ng Go Ultra kapag wala sa action pad. Tapos ito yung action pad, rubber yun dito. Well, for additional grip pero wala masyadong use yan para sa akin. Tapos, ito yung
power button, tapos quick button kung gusto nating mag-set ng quick action dyan. Tapos ito yung shutter button. At ito yung kanyang touchscreen display na nagaganyan din, no? Parang yung Ace Pro 2. Tapos meron tayo ditong speaker, tapos yung USB-C port. Tapos ito yung pang-mount natin sa mga accessories. Ngayon, pagdating sa technical aspect, itong Go Ultra ay merong 50 megapixels, f2.85 yung kanyang aperture, 1/1.28 inch yung kanyang sensor, merong 5 nanometer AI chip, at kayang mag-shoot hanggang 4K 60 frames per second. Pero ang pinaka-unique dito sa Go Ultra, na kahit sa ibang mga mas magandang action camera ng Insta360, kahit pa mismo dito sa X5, ay yung ambient light sensor. Yes, meron yan. Itong Insta360 Go Ultra. Anong advantage nun? So for example, nag-take tayo ng video outdoor tapos gabi na. Nakalimutan nating i-switch to pure video mode yung ating Go Ultra. Pero dahil sa ambient light sensor, kapag nag-record tayo at na-detect niya na madilim yung paligid, agad-agad magsiswitch siya automatically to pure video mode. Ang laking tulong nun guys kasi nga kadalasan manually natin siniswitch to pure video mode yung mga Insta360 natin. So kung minsan talaga malaking tendency na makalimutan natin na i-switch yan every time. So, dahil dito sa ambient light sensor, hindi na natin problemahin yun. Pero syempre, pwede naman nating i-set to manual pa rin kung gugustuhin natin. Tapos ang maganda pa rito, for the first time, meron na rin tayong Apple Find My compatibility. So, pwede natin itong i-add sa ating mga Apple devices. So, if ever na maiwan natin to somewhere, ma-register sa ating Apple account or sa ating iPhone, iPad, kung saan natin naiwan itong Go Ultra. At reminder lang guys, no, pagdating naman sa waterproofing, itong mismong Go Ultra, itong maliit na to ay IPX8 yung kanyang rating. So, pwede natin itong mailubog hanggang 10 meters. Samantalang itong action pad, wag nating ilulubog kasi masisira kasi IPX4 lang yung rating nito. So, yung mga talsik-talsik ng tubig, maambunan, ganyan, okay lang. Walang problema. Pero ibang usapan na ilulubog natin. Kung gusto natin ng mga ganong videos, yung pwedeng ilubog sa tubig, ganyan, mapupunta tayo dito sa sa Ace Pro 2 at saka sa X5 ng Insta360. Pero ito, yung mismong Go Ultra lang yung pwede natin ilubog. At least may idea na kayo kung ano yung specs ng Go Ultra. Tingnan natin yung mga sample shots na ginawa ko para lang magkaroon kayo na idea kung ano mga klaseng creative shots yung pwede ninyong gawin. Pagpasensyahan nyo na, pero at least magkaka-idea kayo. So, panoorin natin. Okay, so para matesting natin itong Insta360 Go Ultra, dali natin to sa labas. Punta tayo sa mall.
Okay, so para sa last part ng video na to, konting comparison lang dito sa DJI Nano kasi nauna tong Go Ultra tapos tsaka nag-release ang DJI ng almost same concept dito sa Go Ultra. Ito nga yung DJI Nano. So ang unique naman dito, natatanggal siya sa kanyang body. Ayan. So maliit lang din siya, tapos pwede pa rin natin siyang i-mount anywhere. So almost same yung pwede natin magawang creative shots sa dalawang camera na to. Pero personally hindi ko gusto yung ganito kasi alam niyo yun, kapag nabagsak, malaki pa rin ang possibility na maghiwalay sila. Unlike dito sa Go Ultra, parang mas secured siya para sa akin na mas malaki yung pinaglalagay niya. Ngayon, pagdating naman sa mismong video output, tingnan natin yung side by side na sample nila. So makikita ninyo, lamang na lamang pa rin talaga yung Go Ultra dito sa DJI Nano. So reminder lang, parehas silang naka high bitrate tapos 4K 30 FPS yung resolution. Ngayon, pagdating naman sa low light situation, naka super night mode yung DJI Nano tapos pure video mode naman itong Insta360. Pero again guys, angat na angat talaga yung Insta360 Go Ultra. So overall, mas maganda pa rin talaga itong Go Ultra compared dun sa DJI Nano. Yun lang yung napansin ko pero syempre, depende pa rin yan sa kung ano yung nakasanayan natin. Pero kung ako lang naman, kung gusto niyo na recommendation ko, mas gusto ko po yung Go Ultra pagdating sa output. Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share guys tungkol dito sa Insta360 Go Ultra. Sana nakatulong kung humahanap kayo ng action camera. Pero pwede nyo i-consider yung iba pang action camera ng Insta360. So X5, Ace Pro 2. Hindi ko sure kung meron pang available na ganito. Pero kung bibili kayo ng Ace Pro, doon kayo agad sa Ace Pro 2 para mas maganda yung quality ng video na makuhanan ninyo. So lalagay ko yung link ng Insta360 Go Ultra dyan sa description box o pati na rin yung flagship store ng Insta360 para mas madali para sa inyo na makapag-order. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.